Hello, welcome back to my vlog. Again, this is Teacher Cecil. Welcome sa panibagong content na naisip ko lang since marami kasi akong nabasa na naglabas ng memo regarding sa inset this coming February. And nag-isip ako that this content might be helpful sa inyong inset. Baka gusto nyong i-consider or baka ma-consider ninyo ang pag-discuss ng strategies in teaching, both online and face-to-face classes. I know that this is not new. Okay, ang bago dito is yung online talaga. Talagang noon pa man ay naghahanap tayo ng mga strategies na bagay sa online classes. But maybe itong mga babanggitin ko ngayon is bago sa iba or baka nagamit na ninyo before. That's why I want you to comment down below kung paano pa natin siya mamamodify, because each strategy can be modified po, depende sa subject, depende kay teacher, kasi di ba napaka-creative ng mga guro. So, yun, let's help each other in the comment section. So, let's start. Sorry for that. Okay, so teaching strategies are methods that teachers use to deliver course material in ways that keep students engaged and practice different skill sets. So, maliwanag sa atin yun na kaya tayo nag-iisip ng mga strategies is para yung skills ng mga bata, mas mailabas natin yung best sa kanila. And this vary according to the grade level and subject being taught. Pero itong mga ibibigay ko ngayon ay general. Pwede siyang i-modify sa kanya-kanyang subject at sa kanya-kanyang topic. Gagawa na lang ng paraan ni teacher. Katulad ng sinabi ko kanina, napaka-creative ng mga guro, kaya alam kong kayang-kaya nyo itong i-modify sa anumang subject na hawak ninyo. Okay, my number 1 is picture analysis. So, the number 1 to 3 is just like inquiry-based approach. Kung alam niyo po yung inquiry-based approach na meron tayong something na ipapa-observe sa kanila and then let them, and then we will just have a series of questions or guided questions and then they will answer. And then we will process the information or the ideas or the observation they had listed down. So, yun po. Example nito ay, ito yung una, what do the pictures show? So, tatanungin niyo yung mga bata kung anong ipinapakita ng bawat larawan. So, pwede siya sa Tagalog, pwede siya in any subject para sa akin. Isipan na lang kung paano, alam kong kaya-kaya ng mga guro yun. So, ayan yung ipapakitang larawan ni teacher. So, this can be in online and face-to-face. Ayan. So, the learners will definitely answer running, drawing, coloring, and playing. Okay, so then the next question of the teacher will be, okay, what do we call these words? Diba naibigay na nila yung running, coloring, drawing. So, anong tawag natin sa mga salitang yun? Para palalabasin mo yung lesson na verb sa kanila, sa kanila manggagaling. So, that's it. Of course, may hirapan maybe yung ibang bata. That's why you need to guide them. You need to rephrase the questions. You need to think of another question na malilid mo sila sa lesson na verb. Okay? So, yun lang. Pag nabigay na nila yung lesson, then go on na si teacher. Siya na yung magpa-process ng ibang information. Next, direction or magsusupply ng ibang information. Another example is, ayan, study the groups of animals and name them. Ayan, so ipapakita mo yung picture, they will name the animals in each group. And then the question will be, where do you think the first group of animals live? How about the second group? Okay. Then, the teacher will lead the learners to the lesson farm and forest animals or tamed and wild animals. So, ililid mo lang sila, pero dapat sa kanila lalabas yun.
tawag dyan, regarding base doon sa picture. Kaya nga siya picture analysis. Okay, so next is the video presentation. Actually, na-enjoy ko yung picture analysis kasi mostly, di ba, yung mga learners natin ay visual learners, lalo pag visual learners. Kung alam mong visual learners yung mga estudyante mo, maganda yung picture analysis at saka itong video presentation. Sa video presentation naman kasi maraming skills yung nade-develop, yung listening skills din nila, tsaka yung comprehension din nila, di ba? So yun. So just like in the picture analysis, the teacher will need to show a video related to the lesson and a series of questions that will lead the learners to the new topic. So ganun lang, video nga lang yung present mo dito. So this is the example. Ayan. Papakita mo yung video ng community pantry and then you just ask a series of questions regarding the video hanggang sa pumasok na kayo sa topic nyo for the day. At kapag naipalabas na yung topic, ayan, so tuloy-tuloy na yon kay teacher. Magtutuloy-tuloy na si teacher. So, yun. Next, ito, think, pair, share. Gustong-gusto ko rin to noong face-to-face pa. Kasi talagang facilitator na lang talaga si teacher dito. And di ba yun nga yung goal naman natin, maging facilitator na lang tayo. Okay, so allows students to think, have an individual reflection, and process new information before they may be influenced by other students' answers. This process also teaches students how to explain their thoughts, first to a peer, or their friend or seatmate, and then to a larger audience, which is the entire class. Actually, pair share yung ginagamit ng iba, pero mas maganda kasi kung think, pair, share. Kasi pag pinair mo na sila agad, maybe isa lang yung magsusupply ng sagot. Kaya dapat think muna. What is think? So, pair and then share. Una, ayan, ito yung example. So, ang unang panuto which is think, ayan, ano ang iyong ideya tungkol sa kolonyalismo? Pwede nyo itong i-lower sa grade 1, sa grade 2, isip kayo ng topic. Ano ang iyong idea tungkol sa solid? Ano ang iyong idea tungkol sa matter? Sa matter, di ba? So, ano sa iyong palagay ang ganyan? So, HATS question na din yun, di ba? Ayan, so let them write first their answer. And then, pag sure ka na may sagot na silang lahat, ayan, doon pa lang sila hahanap ng kapareha. Tapos babasahin nila sa isa't isa yung sagot. And then, you give time, enough time, ayan, 5 minutes siguro, bahala na si teacher, para may chance din silang magtanong like, bakit yan yung idea mo? And then, as a teacher, syempre, ikot-ikot tayo para din marinig din natin yung kanilang pair share na nangyayari. So, kaya lang think muna kasi para sure tayo na kung pupunta man sila sa kapareho nila or sa pair nila is meron silang ma-share. Okay, so let's make it sure na meron talaga silang naisulat kahit one word yan, kahit drawing yan, encourage natin sila. Okay. Ikatlong panuto, magtatawag ang guro ng ilang pares upang magbahagi ng kanilang sagot. So, ito na yung share. And then, pagkatas ay ilalatag na ng guro or ipipresent na ng guro yung bagong aralin tungkol sa kolonyalismo. So, habang tumatakbo yung lesson, pwedeng i-acknowledge ni teacher yung mga narinig niya dun sa think, pair, share na mga idea. Diba? At pwede na rin mag-misconception check dito tungkol sa mga narinig na sharing nung mga estudyante. So, it takes time. Siguro aabutin to ng mga 15 minutes. Pero worth it siya kasi nga, ano siya nakasali yung lahat ng klase. Hindi lang iilan yung nakasali. So, yun. Next,
example is basahin ang word problem, math naman ito. Ayan, so sabi ko sa inyo, iisipan nyo lang ng paraan at alam ko naman creative tayo, maiisipan nyo talaga ng paraan sa inyong subject. Ayan, so lulutasin muna nila ng mag-isa, and then humanap ng kapareha, ikumpara at pag-usapan kung paano ninyo nalutas ang word problem. And then yung ikatlo, ibahagi sa klase kung paano nalutas ang word problem. Or as easy as you can let them write, kung may whiteboard sila, hindi naman po, sa face-to-face classes kasi dati, okay, meron talagang whiteboard akong pinapagamit sa mga estudyante ko. Not necessarily na yung nabibili sa National Bookstore na whiteboard. Yung illustration board na 1/4 ba yun? 1/8 yung pinakamaliit. And then, pina-plastic cover lang namin yon. So, they can, tawag dyan, write there. Yun. Pero, hindi mo naman kasi lagi ipapagamit para tipid din sa marker. So, yun. Pero, mas maganda kasi yung whiteboard para kapag nakataas na lahat ng whiteboard nila, iikutan mo na lang, makikita mo kung sino na lang yung nakakuha at saka hindi. And then, doon ka na magsisimula ng lesson mo. Yun. So, dito is hindi lang isa or dalawang bata yung na-target mo. Lahat kasi sila, 'di ba, kasali. So, alam mong lahat ay gumagalaw. Yun. So, next. Ayan, sa online class, may breakout rooms kasi si Zoom tsaka si Google Meet. So, kung nag-iisip kayo na pang face-to-face lang si Think, Pair, Share, pwede rin siya sa breakout rooms. Maybe in high school or intermediate, siguro grade 5 or grade 6, pwede na nating itry yung breakout rooms para magkaroon sila ng pair. And then, syempre, mahirap, kaya lang, ipa-practice natin, 'di ba? Ang lahat naman ng bagay ay nagsisimula sa practice. Introduce mo ngayon yung mastery, practice and mastery. So introduce mo ngayon yung strategy, ginamit mo ngayon yung strategy, gamitin mo ng mga 3 araw para ma-master muna nila yon. Wag sabog din yung pagbibigay ng strategy para pag nagpa-classroom observation ka, perfect na nila yung strategy na yon, 'di ba? Kasi mapapansin ng observer yun kung ngayon mo lang ba ginawa yung strategy na yun or hindi. Kasi ako noon ganon, 'di ba? Mapapansin mo talaga kung first time mo lang ginawa or hindi. So yun, practice it in your class para ma-master, para sa classroom observation perfect. Ganon. Okay, next. Differentiated instructions, alam na natin ito at gamit na natin ito. Differentiated instruction strategies allow teachers to engage each student by accommodating to their specific learning style. Kasi we are all aware na, 'di ba, yung multiple intelligences nga ng mga bata. So iba-iba din sila ng skills, iba-iba sila ng hilig, iba-iba sila ng learning style. That's why we need to have differentiated instructions. So here's my example. Pumili ng isa sa nais o kayang gawin ng inyong grupo. So, dalawa na dito yung strategy. Group activity, gamit na strategy, group activity, tas differentiated instruction. So, dalawa na yung strategy na meron dito. Okay, letter A, role play, or letter B, poster making. It should be poster making or slogan or anunsyo, pasok sa Filipino. Kayo na po magdagdag kung ano pa. And then, ayan, of course, ang nakakapagod lang dito sa differentiated instruction is kung ilan yung pagpipilian na gagawin, ganun din yung rubrics. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng iisa yung rubric kasi iba-iba yung skill. So yan, prepare ka lang din ng rubric para sa anumang pipiliin ng bata. And then yung poster, ayan, mamaya sa next strategy malalaman niyo kung anong gagawin sa poster na yan. Then after this, 'di ba, yung dalaw-dalaan magpe-present. So, para din may verbal skill yung gumawa ng poster, you ask them to present it in front of the class. Okay? Tapos, bago tayo pumunta sa station rotation, so paano sa online? Siyempre, hindi tayo makakapagdula-dulaan sa online, but we can have differentiated instruction sa online. Ito, poster making or announcement. Okay, ibahin na lang natin yung pagpipilian. Huwag na lang dula-dulaan, 'di ba?
So, yun. Naniniwala akong kaya din to sa sayaw, TikTok dance, 'di ba? TikTok dance, ano pa ba yung mga napapanood nila sa TikTok and IG. So, kung ano i-adapt na lang natin sa pagpipilian para din yung kinesthetic nga ba 'yan? Kinesthetic intelligence ba 'yan? I'm not sure. 'Yun, para ma-develop din. So, 'yun. Next, station rotation. Favorite ko to nung face-to-face class. Kahit ang gulo-gulo niyang gawin. Pero favorite ko talaga to. It helps the learners to master the competency. Sa station rotation, yan yung isa sa benefit niya. And the benefits niya, this is ideal in face-to-face classes, of course. However, it is also possible in online class to give them different tasks, but they are not rotating or moving from one station to another like in the classroom. Kasi di ba pag station rotation, iikot kasi sila pag sa classroom. Eh kapag sa online class, wala. Station 1, ito yung task. Okay, after 15 minutes, raise your whiteboard. Okay, station 2 na tayo. Hindi sila umaalis. Nandun lang sila kasi online class sila. Okay, so example is this one. Divide the class into 4. So, depende kung ilang station yung gustong gawin ni teacher. Ayan. So, magugulo talaga yung classroom mo dito. Pero usually, ito, ginagawa ko talaga siya sa labas dati. Sa covered court or sa open area ng klase. And then, ng school pala. Group 1 will start in station 1 para hindi magulo. Group 2, station 2, group 3, ayan. So, ganyan. And then, give them enough time to accomplish the task before moving to the next station. The teacher will decide counterclockwise ba yan or paano ba yung ikot na gagawin. Okay? Gumagamit ako dati ng bell and timer dito. So, pag narinig na nila yung bell, ikot na. Ganun. Tapos, sigawan sila. Yan, ang saya. Next, ano ba yung instruction sa mga station? So, station 1, ito yung instruction. For example, write the proper noun of each common noun. Use your paper. Yung instruction lang yung makikita nila sa Manila paper or colored paper. But they will use their paper para ma-practice yung writing nila. Station 2, write the common noun of each proper noun. So, paper pa din nila isusulat. Then, station 3, fill in the missing common or proper noun. Station 4, give your own example of common noun and proper noun. So, paulit-ulit siya, pero it creates mastery. Diba? So, at the end of the lesson, alam mong may mastery sila kapag na-perfect nila yan. Kasi, syempre, dapat hindi mawawala yung processing sa lahat ng strategies na to. You get the correct answer. You don't need to record it right away. Raise your hand who got 8, who got 10, who got 9, 8. So, makikita mo naman yun eh. 'Di ba? Kung sino yung nakakuha. So, doon, magkaka-idea ka na kung move on ka sa next lesson or stay ka sa next lesson. Pero this one is very good for mastery talaga. Imposibleng hindi pa nila ma-master yung common noun and proper noun. Para sa akin, hanggang sa makarating sila sa station 4. Yung matatalino nating bata ang problema kasi magsasawa talaga sila. Diba? Okay, another example, add the following. Yung station 1, easy round muna ng addition. And then yung station 2, average ng addition. And then yung station 3, difficult. Or pwede din, pag nag-summarize ka ng lesson, diba? Yung station 1 ay addition, station 2 ay subtraction, station 3 ay multiplication, and then ang station 4 ay division. So yun. Tapos ikot sila. Maingay tsaka masaya yung station rotation na yun. Next is, sa science dati, ginagawa ko to, yung measurement. Sa station 1, ang nandoon ay si ruler. Sa station 2, ang andoon ay si weighing scale. And then sa station 3, ang nandoon ay si meter stick. And then, umabot yata, tas station 4 is yung medida. Tas may something na doon na susukatin nila. Yun. So, magulo, masaya, pero yung learnings makikita mo kapag na-complete na nila yung task. Next is the gallery walk. Ayan, ito, yung poster na ginawa nila dun sa group activity nila ng differentiated instruction. You can have those via, you can ask them to post on the wall and then have a gallery walk. Alam ko, ginagawa na rin to. Ayan. So, draw your favorite healthy food. Diba?
So, guguhit nila. And then, create a poster or slogan about. Ayan, ganyan yung mga instruction. And then, pagkatapos nila, another instruction pala, ayan, draw the following fraction. So, sa math naman yan. So, yan yung mga example ng instruction or activities. Iguhit ang mga parte ng aklat, pangalanan ng mga naiguhit. Ayan, so, after mga 20 minutes, give them 15 to 20 minutes to complete the task. And then, ask them to post their work on the wall or board. Then, have a gallery walk. Sa face-to-face class, di ba? Yun. In online class naman, you may just ask them to show it and have enough time for everyone to see each other's work. Diba? Papataas mo lang yung papel nila and then, bigyan mo sila ng 2 minutes para mag-sightseeing sa gawa ng iba. And then, ang ginagawa ko dati dito sa gallery walk, kapag may chance sila na magtanong kung bakit yun yung na-drawing mo, anong ibig sabihin ng drawing mo, ayun, para yung inquisitiveness ng mga bata, di ba? Yun. Next, 4 picks 1 topic adapted by the game 4 picks 1 word. Luma na to na game, di ba? Or baka nagawa na rin nyo to dati na strategy, pero maganda pa rin naman siya. Ayan, the teacher will give 4 pictures which are all linked to the same word and you have to guess the topic. Okay, example natin, study the 4 pictures. What do you think is our lesson for today? Ayan, so yan, 4 picks, 1 topic. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Char. Ayan, so you can let them identify each picture kung nahihirapan sila para mag-guide nyo sila sa correct answer. Basta, ang pinahaki nyo dito is huwag kayong susuko. Kailangan mapalabas nyo sa kanila yung tamang sagot. Ganon din kanina sa picture analysis tsaka video presentation. In the given example, the answer is parts of the plant. And then after revealing each, you may ask a series of questions to continue the topic. Para lang din siyang yung inquiry-based approach natin. Next is the jumbled letters. Gamit na rin naman ito at matrabaho ito i-prepare in fairness kapag face-to-face. Ayan, wala akong tiyaga dito, jumbled letters. Kasi di ba yung paggugunting ng mga letters? Yan, ayaw ko ng mga ganong trabaho, guys. Pero maganda to. Diba? The teacher will read a sentence or any descriptive words regarding the lesson. Then the learners will guess it by rearranging the jumbled letters to get the correct answer. Mas maganda to nakaupo sila sa floor or Actually dati, nung face-to-face, kapag mga ganitong activities, ko na yung mga chairs. Meron sila particular sa loob ng klase na pag sinabi kong group activity, alam na nila kung saan sila pupunta, kung saang parte sila ng sulok naka-place dapat. Ayun. So, pag hinay-hinay kasi hanggang ma-master ng mga bata, maganda na. So, ayan. Example, ito ang pinakamalawak na anyong tubig. So, ito yung mga letter. So, pwede siya online class. Pe-present mo lang naman yung jumbled letters. Kapag face-to-face, matrabaho siya. Kasi, syempre, you need to cut those letters, diba? Ayan. Tapos, kung ilang group, yun din yung gagawin mo. Or else, kung ayaw mo ng group activity nito, post mo sa board na lang itong jumbled letters. Tapos, everyone can guess. Okay, para maximum participation kasi pag face-to-face mas maganda kasi yung maximum participation lagi. Kaya nga sabi ko sa inyo, may whiteboard ako dati lagi. Kasi kapag ganitong jumbled letters, susulat na lang nila sa whiteboard nila yung sagot. And then, tapos ipaparaise mo. So, sure ka na lahat ay nagsulat. Unlike kapag yung tatawag ka, ito ang pinakamalawak na anyong tubig. O, sige, ikaw, Enrique Hill, anong sagot mo? So, si Enrique Hill lang yung natawag. Diba? Tapos, nag-aagawan na sila. Mag-iingay na yung klase. Ayan. So, yun. Kaya may whiteboard ako para may maximum participation palagi. Kasi pag may whiteboard, mapipilitan kasi silang magsulat. Kasi alam nilang ipapataas mo yun. At, syempre, yung ibang bata, diba, ayaw nilang walang sagot. So, yun. Next example, ito ay ang inyong lupa na papalibutan ng tubig. So, again, ganyan.
Okay, so madali lang sa online class, you will just present it. Ang matrabaho sa face-to-face if you want to make it group, pero maximum participation ka na lang, sa board mo na lang idikit yung jumbled letters para tipid sa tipid sa gunting-gunting. Ayun. So, alam kong may iba pa kayong paraan kung paano gawin yon. Kaya comment nyo para matuto din po ako sa inyo. Salamat! Ayan. So, 9. Graphic organizer. Ayan, gustong-gusto ko rin tong graphic organizer before. Ayan, walang kasawa ang graphic organizer. Lalo sa math and science, tsaka sa English. Also known as a knowledge map, concept map, story map, cognitive, ayan. Marami siyang klase. Sa elementary, pwede tayong gumamit ng ice creams, yung ice cream, di ba? Bawat layer ng cake or bawat layer ng ice cream, ganun. Para maganda tignan sa mga bata. Pero sa higher year, ayan, pwede nang ito. Complete the graphic organizer. Tapos, ayan yung graphic organizer. Ayan. Pwedeng naka-ready na ito by group. Ayan. Pwede nyo talagang isama lagi. Pwede itong gawin pair. Pwedeng triad, tatluhan. Pwede din siyang by group. Or pwede rin siyang individual. Sulat nila yung sagot sa whiteboard. Whiteboard talaga, paborito ko talaga yun. Kasi mas madali mag-process. Kasi diba, kung paper, i-collect mo, tas di mo naman chechikan. Diba? So, at least kapag whiteboard, okay, 5 minutes. Okay, show me your board. Papakita nila yung board. Alam mo kung sinong hindi sumagot. Alam mo kung sinong hindi nakinig. And then, from the whiteboard na naka-raise, diba? Okay, setting, ikot ka, makikita mo kung sino yung mali sa setting, kung sino yung may sagot na mali sa character. So, alam mo na yung bata na hindi nakinig sa kwento or sa lesson, diba? So, yun. Sa iyang instruction naman is complete the graphic organizer na lang. Hindi na natin kailangang sabihin na write the title of the story, the setting, the characters, hindi na. Okay, complete the graphic organizer. As easy as that na instruction. Gets na ng mga bata yan. And then nandun ka naman para i-elaborate yun. Okay? Next, example, kompletuhin ang organizer. Tinagalog ko lang. Mga problemang pangkapaligiran. Ayan. Pwede rin tong, yung cause and effect. Diba? Sa English, tsaka sa science, may cause and effect tayo. Tapos, sa Filipino, yung mga, ano nga ba yun? Yung pabalat, ano nga ba yung tauhan, ganon. Ano rin pala yun, sa story din pala yun. Ayan, pwedeng Tagalog, pwedeng English. Ayan, epekto and then solusyon. So, na-enhance din dito, na-develop din yung critical thinking ng bata. Kasi, base doon sa lesson, sila yung magbibigay ng problemang pangkapaligiran na na-discuss. So, ano yung epekto nun at ano yung solusyon nun. Pwede kasing itong epekto at solusyon, hindi mo din-discuss. Sila na yung magsusupply. Okay? Sariling isip nila. And then, process. Huwag kakalimutan na sa bawat strategy na ito, you have to process kung ano yung nakasulat sa whiteboard nila. Process mo yung sagot ng grupo nila. Kasi pag walang processing na nangyari, wala din tong mga strategy na to. Hindi mo makikita yung ganda ng strategy pag hindi mo na-process yung yung sagot nila. Yun. Pagkatas nito, pwede to triad ulit or group or individual, and then ask them to share their answers sa klase para ma-process lang. Kasi minsan, pag pinasagutan mo, tapos hindi naman na-process, kinolekta mo, tapos hindi mo sinole sa kanila, as a student, diba, kasi hindi naman na-check ni teacher. Ganun ako ng estudyante ako eh. Gusto ko na check yung gawa ko. Yun. So, next, number 10, interactive games. Syempre, sa online class, diba? Interactive instructional strategies provide an increase in the use of interactive learning, which in turn opportunities for students to strengthen their observational skills, has led to a revolution in the fundamental process of skills, listening skills, communication skills, and education. At saka ang gustong-gusto ko dito sa interactive games, bukod sa nasisiyahan sila, yung nade-develop yung skills nila sa pagsunod sa panuto talaga. Diba? Kulang, yung ibang bata kasi hindi na marunong sumunod sa panuto.
at least dito, pag hindi kasi alam nila na pag hindi nila nasunod yung panuto, hindi sila mananalo sa games. So, watch nyo yung vlog ko about sa interactive games. You can have the Kahoot, you can have the quizzes, but my favorite is Word Wall. Kung di nyo pa napapanood yung Word Wall interactive games ko, lagay ko na lang sa description box. That's my favorite na interactive games. Yun. Next, number 11 is the 3-to-1 statement. This is used to wrap up the lesson, just like the exit card strategy. Okay, teacher will give enough time for the students to process their answers, then let them write it on their whiteboard or paper and collect it. Okay, example is ito. What are the 3 things you realized today? Kasi, pag sinabi mong you learn today, laging gamit na kasi yun. Pero kayo, kung gusto niyo pa rin gamitin yun, that's fine. Okay lang naman. Pero sa akin, ito na yung ginagamit ko dati. 3 things you realized today. O kaya 3 things you enjoyed today. Tapos, 3 things you... Ikaw na bahala mag-isip. Kasi you can change this, you can modify this. Okay, 2 things you enjoyed and 1 thing that you want to ask. Ayan. So, yan lang. Para siya sa generalization. And then, you have to collect it. Okay, hindi mo siya i-check right away. Pwede mo siya, kasing as a teacher, pwede mo siyang reflection pag binabasa mo during your break time, pag wala kang ginagawa. So, ito pala yung na-enjoy niya. So, sa susunod gagawin ko to ulit kasi mas maraming naka-enjoy pala doon. Diba? Marirealize mo, nakaroon ka ng self-reflection. Char. Yun. Which is very important. Reflection is very important sa buhay ng teacher. Diba? Para makorek din natin sa klase natin. Para malaman natin, ano ba na-enjoy nila, hindi nila na-enjoy, ano ba yung naguluhan sila. Tapos, sa next meeting, aayusin natin. Yun. Next, and the last one is the 4 corners. Gustong-gusto ko din doon ng face-to-face. Magulo din siya kasing gulo ng station rotation. Ayun. May mga nagtutulakan pero open space na lang din natin gawin. This is ideal in face-to-face, sabi ko nga. So, magpo-post ka lang ng ABCD sa 4 corners na pwede sa iyong classroom na hindi sila magsisiksikan. Tanggalin mo yung mga upuan. Or pwede kayo sa labas. Ayan. So, yun yung parang multiple choice siya in a 4 corner. So, kung sa online class mo siya gagawin, multiple choice to. Isusulat nila sa comment box or sa whiteboard yung sagot nila. Or you can just call one student to answer. Pero kung maximum participation ang habol mo, use a whiteboard or comment section sa Google Meet or Zoom. Okay, so ganito siya. Listen to the following questions. Sabihin mo sa kanila, at the count of 3, go to the corner or letter of your choice. No pushing and running. Just line up properly facing the letter of your choice. So, yun, dapat masungit ka dito. Kasi ako masungit ako nung ginagawa ko to sa face-to-face. Yung tipong subukan nyo. Charot. No, okay, so paintindi lang natin sa kanila na, syempre, pag nag-run kayo and then you push each other, you might bump to each other and then what will happen? O, diba? So, magkaroon muna sila ng realization bago nila to gawin. Okay, so sorry na end ko. So, ganun lang ka-simple yung, pati ako nagulat na end na, nawala yung isang slide ko. Okay, so ganun lang. Tapos babasahin mo na yung tanong, tapos pipila sila A, B, C, and D. So, kapag nakapila na sila, then the correct answer is letter A. Yun, sigawan sila. Ganun. Tapos, yung nakasagot ng B, C, and D, upo na sila. Ganun. Tapos, may isang winner lang. Kaya masayang-masaya itong 4 corners na ito. So, yun. These are, alam kong old na itong mga strategies na to. I don't know, pero gamit na gamit ko na siya. And I just want to reshare this. Na-share ko na to before, but not in my vlog. Okay. And then, sa vlog ko, vlog, as in B-L-O-G, sa WordPress pa dati. Ayan, kung naabutan yung WordPress. And then, this is my first time to publish this in my vlog. Na, sana, may naitulong ako. I hope naman, kahit papaano, may isa kayong strategy na nakuha. Ayan. And,
I hope to hear from you din sa comment section kung ano yung mga strategy yung ginagamit nyo para maidagdag ko din sa next vlog ko. So, let's help each other. Actually, ang nasa listahan ko talaga ay nasa 50. Imagine nyo 50. Pero yung iba kasi paulit-ulit lang, like think, pair, share, and then triad naman, and then small group discussion. Kaya iniklaan ko na lang siya. Ayan. So, thank you. And God bless po and ingat lahat. You may want to subscribe and hit the notification bell so you will be updated on my next content or my next vlog. Bye-bye!